What? What did you say, Hannah? Napasingap ako sa paraan ng titig niya. I won't repeat it. Sabi ko at nag-iwas ng tingin. Bumuntong hininga siya. You are learning dirty stuff, baby. That's not good. Sabi niya habang umiiling. Umirap ako at hindi nagsalita. I'm not a baby anymore, so don't treat me like one. Iratado sabi ko at inarapan ulit siya. Baby pala ha? Doon siya sa kasintanda niya. But you're still a baby to me, baby. My baby. Sabi niya tinawakan ng baba ko. Napalunok ako ng sunod-sunod at agad na tinarayan siya. I'm not your baby. Sabi ko sabay hawi sa kamay niya. Hindi ko alam kung bakit ang lakas-lakas ng pintig ng puso ko dahil sa nagiging takbo ng usapan namin. Kahit kailan ay hindi pa kami nag-usap ng ganito. We never talk about us. Kahit ang setup namin nang tulungan niya kay Joel ay wala kaming pag-uusap na nangyari. We just did it naturally and it was surprising that I was never bothered by it. I felt strangely comfortable around him and I don't know why. You don't want to? Lambing niya at pinulupot ang braso sa bewang ko. Hinawi ko ang kamay niya. Stop teasing me. Reklamo ko. Ngumiti siya at tinitigan ulit ako. But I like teasing you. Sabi niya at umambang hahalik na naman. Tumawa siya nang itulak ko ang mukha niya. Sinamangutan ko siya. Maya-maya ay lalo niya akong hinahapit palapit sa katawan niya. Are you jealous of Christy? Tanong niya habang titig na titig sa mukha ko. Kinagat ko ang ibabang labi bago nagpa siyang tumango. So, that was it? I am mad because I am jealous? Oh shit. Napakislot siya at narinig ko mahinang mura niya. Did you cry because of that? Tanong niya habang hinahaplos ang ibaba ng mata ko. Panagurado kasi ay may bakas ng luha doon at kitang-kita niya iyon ngayong ilang dangkalang ang layo ng mga mukha namin. Honestly, I don't know why. I'm confused. Pag-amin ko. Gumalaw-galaw ang Adam's apple niya at ilang beses na bumuka ang bibig pero wala naman lumalabas doon. Natahimik kami pareho at maya-maya ibinasag niya ang katahimikan. Do you like me? Seryosong tanong niya habang titig na titig sa akin. Hindi ako sumagot at nag-iwas lang ng tingin. May gusto nga ba ako sa kanya? Do you like me, baby? Itinaas niya ang baba ko dahilan para magtagpo ang aming mga paningin. Ilang beses na lumunok ako habang nakatitig sa gwapo niyang muka. I suddenly realized how I missed him. Isang linggo lang iyon pero miss na miss ko siya. I think I really do like him. Damn it. Do you like me, Hannah? Hindi siya tumitigil hanggat hindi ako nagsasalita. Ang nababasa kong anxious na sa mga mata niya ay nakakapagpalito sa akin kung para saan iyon. Is he afraid that I might like him or he is afraid I might say I don't like him? Why? Does it matter if I like you? Matapang na tanong ko. Yes, it does. And it matters a lot. Diretsong sabi niya habang seryosong nakatitig sa akin. Hindi ako nakapagsalita at pinanood lang ang ekspresyon niya. Liking me now is already enough for me. I can wait for it to grow. Hannah, no, I will make sure your feelings for me would grow. Sabi niya at dahan-dahang sinapo ang magkabilang pisngi ko. It was as if he was making me believe that he will do what he says. Napapikit ako dahil ramdam ko na ang hininga niyang tumatama sa mukha ko. Open your eyes, Hannah. Utos niya kaya napadilat ako. Huh? I won't kiss you if you don't answer me. Kunot noong sabi niya. Napakurap ako. What's your question? Do you like me? Ulit niya. His eyes were so expressive and I can clearly see hopes and anxiety there. Kinagat ko ang labi ko bago sunod-sunod na tumango. Umiling siya. Say it. Utos niya at tinaplos nang hilalaki niya ang gilid ng labi ko. Napapikit ako sa ginawa niya. I said open your eyes and answer. I like you. Sabi ko sabay dilat ng mga mata. Kitang-kita ko ang pagkatulala niya. I like you, Kieran. Gustong gusto kita. Kinagat ko ang ibang labi at ikinawit ang mga kamay sa laig niya.
I felt him stiffened, pagkatapos ay sunod-sunod na napamura ng mahihina. Hinawakan niya ang braso kong nakakapit sa leeg niya. Ang isang kamay niya ay humahaplos sa bato ko. Kinalabutan ako nang mula sa braso ko ay bumaba ang kaliwang kamay niya sa gilid ng hita ko at agad na kinabig niya ang bato ko para magtagpo ang aming mga labi. Napapikit ako sa sarap ng halik niya at sa kamay niya ngayon ay naglilikot na sa buong katawan ko. Narinig ko umuran niya nang unti-unting tumugon ako sa mga halik niya. Bahagyang inilayo niya ang mukha sa akin at itinapat ang bibig sa tenga ko. I want you. Bulong niya na halos magpawala sa katinuan ko. Naramdaman ko na lang ang paghalik niya sa akin ng isang mariin bago ako binuhat pabalik sa pwesto ko at pagkatapos ay titig na titig siya sa akin habang sinisimulang paandarin ang kanyang sakyan. Nakagat ko ang ibabang labi at agad na ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. My lips are still numb because of his kisses. Ramdam na ramdam ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang makita kong palayo na ang sakyan niya sa hotel. Nang lingunin ko siya at muling magtagpo ang aming mga paningin ay kitang-kita ko ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Napalunok ako. Wala akong ibang maisip sa mga oras na ito kundi ang magpaubaya kung ano ang gusto ko. Yun halos ang naging laman ng isip ko sa buong biyahe, papunta sa kung saan niya ako balak dalhin. We're here. Basag niya sa kung anong tumatakbo sa isip ko. Ilang beses akong napalunok nang makita kong bumaba siya at umikot para bagbuksan ako ng pinto. Hawak-hawak ni Kieran ang kamay ko pagsakay namin sa elevator. Kanina ay nagulat pa ako kung bakit dito niya ako dinala sa building na malapit lang halos sa hotel nila. At gulat na gulat ako nang malamang dito pala sa penthouse ng building na ito siya nakatira. I thought he's been living a luxurious life since his family is very well off. But seeing him living in a simple condominium building like this kind of felt different. Parang hindi ko halos ma-imagine na namumuhay ng simple ang isang kagaya niya. Napatingin ako sa kanya nang halikan niya ako ng magaan sa pisngi habang nakasakay kami sa elevator. Are you nervous? Nagawa niya pang itanong na parang may gagawin kami nakakatakot sa unit niya. Naginit ang pisngi ko at saka umiling habang hindi nakatingin sa kanya. Pinasal niya ang kamay ko na hawak-hawak niya at saka yumuko para bigyan ulit ako ng isang magaan na halik sa mga labi. Napapikit ako nang maramdaman ko umangat ang bibig niya sa tapat ng tenga ko. Oh, be gentle. Bulong niya na nagpakaba ng todo sa akin. Napalunok ako at hindi na umimik. Tumunog ang elevator nang nasa pinakahuling palapag na, kaya ganoon na lang ang kaba ko nang tumapat kami sa pinto ng unit niya. He swiped his keycard at agad naman bumukas iyon. Namangha ako sa luwang ng loob. Halos iilan lang ang gamit doon kaya kahit hindi naman yata iyon ganoon kaluwang ay nagmukhang sobrang luwang. Sabagay nag-iisa lang naman siyang nakatira dito. Have a seat. Sabi niya at agad na itinupi ang sleeves ng polo niya hanggang siko at saka tumuloy sa mini kitchen doon. Imbes na umupo ay sumunod ako sa kanya at pinanood ang ginagawa niya. Binuksan niya ang fridge at nakagat ko ang labi ko nang makitang puro mineral water at ilang beer ang laman nito. Mabilis na isinarado niya iyon nang makitang nakatingin ako pero huli na dahil nakita ko na ang loob. Nanliit ang mga mata ko nang alanganin siyang ngumiti sa akin. Let's just order some foods. Sabi niya at pasimpleng nagkamot sa batok at saka umikot para makalapit sa akin. Seriously, Kieran? What the hell are you eating every day? I crossed my arms while confronting him. Lumapit siya sa akin at agad na ipinulupot ang braso sa bewang ko. Nakakalokong ngumiti siya sa akin. Oh, this is the first time that I got excited over someone snugging. He smirked at tumaas ang kilay ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Nakairap na sabi ko. Humalakhak siya at saka malambing na yumakap sa akin. Huwag mo ako mayakap-yakap habang nagsasalita ako. Iritadong sabi ko habang pumapalag sa yakap niya. Why? Are you losing your rage when I'm embracing you like this? You smell so damn good, baby. Sabi niya at naramdaman kong inaamoy-amoy niya ang buhok ko. Kinalabutan ako sa ginawa niya kaya pilit na itinutulak ko siya para makalayo ng konti sa akin. Kieran, ano ba? Tumawa siya at saka lumayo ng bahagya sa akin. Why?
Bakit ang init ng ulo ng baby ko? Gusto mong palamigin natin yan? Sabi niya pa. Tiningnan ko siya ng masama pero tinawanan niya lang ako. May dinukot siya na kung ano sa bulsa at nakita kong nagpipindot siya doon at saka nag-order ng mga pagkain. Nang maibaba niya ang tawag ay tinatigan niya ulit ako. I rolled my eyes at him. So, puro fast food ang kinakain mo dito? Nakataas ang kilay na tanong ko. Nakaramdam ako ng inis at awa sa kanya. Bakit pa ba niya kailangan bumukod kung hindi niya rin naman kayang alagaan ang sarili niya? Sa bahay ay si Mommy ang personal na nagluluto ng mga pagkain, kaya hindi yata namin naranasang mag-order ng pagkain. Pero na lang kung may mga biglaang treat si Honey dahil siya ang pinakamahilig sa fast food. Dahil din sa kanya kaya ako nalulung sa fries. Bata pa lang kami ay hilig na niya magpa-deliver at palagi niyang ginagamit ang card ni Daddy nang hindi nagpapaalam. Naramdaman ko ang muling pagyakap niya sa akin. Ganun talaga kapag walang nag-aalaga. Parinig niya kaya agad na umikot ang mga mata ko. Why do you have to live here alone? Anyway, they've got a huge mansion in an exclusive subdivision at pwede naman siyang tumira sa hotel na lang nila. Pero bakit dito pa siya sa penthouse na ito nakatira kung saan walang nag-aasikaso sa kanya? I just wanna live a normal life, Hannah. Kung sa bahay ako titira ay palagi may nakaabang sa mga galaw ko. Kahit sa hotel namin ay ganoon din. Here, they wouldn't dare to think that I am living here. Kahit sino ay hindi maiisip na nandito lang pala ako nakatira. Cause this building isn't that far from our biggest hotel. Kaya sino mag-aakalang nandito lang pala ako? Paliwanag niya. Natameme ako dahil doon. Munti ko nang makalimutan na isang pamilya niya sa mga may init sa mata ng media. Kaya nga halos araw-araw ay mayroong articles tungkol sa kanya at kadalasan ay puro sa love life niya nakatuon ng mga iyon. Sorry, I didn't think of that. Hingin pa umanin ko habang kinakagat ang ibabang labi. Umiling siya at lalong hinigpitan ang yakap sa akin. I thought you just wanted to live alone here so that it would be easier for you to bring girls. I told you not to trust the media too much, right? Sabi niya at tiningnan ako. Umismid ako. You haven't brought girls here, then? Pasimpleng tanong ko. Well, of course, I've had... Pinalo ko agad ang dibdib niya. Kumalakak siya sa nakikitang pagkapikon ko. Ang pikon talaga ng baby ko. Of course, I brought Mom and Lola here. Nath, we're also here if she needed to hide or something. Sabi niya at saka hinawakan ng kamay ko. And of course, you. Napalunok ako nang umangat ang kamay niya at bisilin ang baba ko sabay halik sa akin. Saglit na saglit lang iyon. Parang idinikit niya lang ang mga labi niya sa labi ko pero kakaibang kilabot na ang naging dating noon sa akin. He looked at me as if he was still asking for my permissions. I closed my eyes while anticipating for his kiss. He brushed his lips against mine at katulad kanina ay magaan lang ulit iyon kaya hindi ko mapigilang habulin ang mga labi niya. Nag-init ang pisngi ko nang mahuli ko siyang nakangisi sa akin. He licked his lips while looking at me. Umirap ako. Do you want more? He seductively whispered. No. Pasupladang sagot ko dahil halatang inaasar niya ako. Hinapit niya ulit ako sa bewang. No? Bulong niya at agad na binigyan ako ng magaan na halik sa gilid ng mga labi ko. Napalunok ako at bahagyang napapikit. Kumalakhak siya sa tenga ko nang makita ang reaksyon ko. You're enjoying this, aren't you? Nanliit ang mga matang tanong ko. Enjoying what, baby? Patay mali siyang tanong niya. Itong pambibitin mo sa akin. Napatigil ako sa pagsalita at hinampas-sampas ang mga balikat niya. Nang malakas na tumawa siya. Nag-iinit ang pisngi ko sa sobrang kahihiyan. Pulang-pula ang tenga niya dahil sa pagtawa kaya lalong nag-init ang pisngi ko. Uwi na nga ako. Inis na sabi ko at saka nagmarcha para makalayo sa kanya. Tumatawang inabot niya ang bewang ko. Bitiwan mo ko. Reklamo ko habang hinahawi ang kamay niya pero laking gulat ko nang pangkuin niya ako kaya agad ako napakapit sa leeg niya. There you go, my grumpy baby. Nakangising sabi niya tinalikan ako sa pisngi. Tiningnan ko siya ng masama. I'm going home. Baba mo ako. Nakairap na sabi ko. Ngumisi siya bago sunod-sunod na umiling. Nope, you're not going home.
Ayoko nga umuwi kang nabibitin. Bulong niya at saka naglakad na papasok sa isang kwarto. Agad akong kinabahan. Dahan-dahang ibinaba niya ako sa kama at saka kontrolado ang bigat na pumwesto sa ibabaw ko. Kieran, sambit ko sa pangalan niya nang maramdaman ko ang kamay niyang humaplos sa bewang ko, papunta sa likod ko. Kinilabutan ako nang maramdaman kong nakalas ang hook ng bra ko. Sunod-sunod na napalunok ako nang mula sa likod ko ay humimas ang kamay niya sa gilid ng bewang ko. He was intensely looking at me while he's doing that. Bumaba ang mukha niya at binigyan ulit ako ng magaan na halik sa labi. Nang ilalayo niya na ang mukha niya ay kinawit ko ang braso sa leeg niya. Napangiti siya sa ginawa ko pero tumigil sa ginagawa niyang paghaplos sa bewang ko. We'll eat first. I'm starving. I didn't even eat lunch. Sabi niya. Gumunot ang noo ko. What did you do during lunchtime? I slept in my car. Hindi ako nakatulog kagabi dahil may tinapos akong presentation. Sabi niya. Napahawak ako sa pisngi niya at tinaplos-saplos iyon. You are overworking yourself like that. Nakasimangot na sabi ko. Hinalikan niya ulit ako at umayos ng higa sa tabi ko. Tapos inaaway mo pa ako. Malambing na sabi niya at iniyakap ang kamay sa akin. Hinarap ko siya at pinisilang ilong. Sorry na nga. Ikaw kasi, di ka namamansin ng buong linggo. Napatiimbagang siya pero hindi nagsalita. Tumitig siya sa akin at saka inilagay ang mga takas na buhok sa likod ng tenga ko. Whatever I do, there's always a reason behind it. Sabi niya tinapos ang pisngi ko. Don't ever get mad at me without asking me first, okay? Bulong niya at hinalikan ako. Hindi ko maintindihan kung para saan ang sinabi niya, lalo at nagsimula na naman siya sakupin ang bibig ko. Napapikit ako nang maramdaman ang labi niya sa labi ko. Hindi ko alam kung paano ang gagawin kong tugon pero sa huli ginaya ko ang ginagawa niya at naramdaman ko na lang na umibabaw na ulit siya sa akin. Abala na ang mga kasambahay sa paghahanda ng mga pagkain para sa family dinner nang dumating kami galing sa venue kung saan ginanap ang graduation ceremony ko. Agad na sa dalubong ako ng yakap ni Tico, my cousin. She's Tito Travis' only child. Congrats, Ate Hannah. Here's my gift for you. Yung kinamamandad, alam mo na daw kung nasan. Kunod noong sabi niya habang iniabot ang isang paper bag sa akin. Medyo napasinga pa ako dahil doon pero napangiti din nang makita ang litong mukha ni Tico. Pinasal ko ang mamula-mulang pisngi niya. She's as aged as Damon and she's very eager to have siblings but unfortunately, her mom has some fertility problems na kahit sa panganganak kay Tico ay nahirapan ito kaya hindi na nasundan pa. Thank you, cutie pie. Sabi ko at binitawan ang pisngi niya. She looked at me confused. Can't you tell me about their gifts to you, ate? Halos pabulong pa niyang tanong habang nakanguso. Natatawang umiling ako. It's probably the share of stocks na siyang ipinangako ni Tito sa amin ni Honey during our 18th birthday. Yumuko ako at binulungan siya. Sumimangot siya at nangulit pa ng nangulit pero agad ding natigil nang may tumawag dito. Tico, Mom is looking for you. Nag-angat ako ng tingin sa batang lalaking halos matanda lang ng 2 taon kay Tico. Kahit malaki na itinangkad nito mula nang huli kong nakita, sa burol ng tatay nito ay nakilala ko pa rin. He's the son of Tito Travis' assistant who were killed because of his loyalty to him. Tito Travis is a lawyer at minsang may hinawakan siyang malaking kaso ay nagkaroon ng ilang tangka sa buhay niya at sa isang beses na pagtangkang barilin siya, ay kasama niyang assistant niya na napagkamalang siya, kaya ito ang natamaan ng baril, imbis na sa Tito. I heard that his late assistant was a single dad kaya siya na ang nagpalaki sa anak nito. My phone rang at ganoon na lang ang pagbilis ng tibok ng puso ko nang makita ang pangalan ng caller sa screen. I took a deep breath bago sinagot ang tawag niya. Kieran. Hello baby. Congratulations. Medyo paos na bati niya kasabay ng tunog na parang bumagsak sa kama. Kinagat ko ang ibabang labi at agad na naglakad papasok sa bahay para dumiretso na sa kwarto. He's currently in the US for a business trip and he was so sorry he couldn't come to my graduation.
Ibinaba ko ang pouch, bag ko, sa kama at saka naupo doon. Thanks, Kiran. Tipid na sabi ko at saka napatingin sa gawing kaliwa ng kama ko at nakitang isang customized life-size human soft flash daw na halos kamukhang-kamukha niya. He gave it to me before he left last week. Yakapin ko na lang daw kapag namimiss ko siya. Natawa ako ng mahina bago na-realize na nasa phone nga pala siya. Napasinghap ako nang marinig ang ungol niya sa kabilang linya. You don't seem sad even without me. At base sa pagkakasabi niya noon ay halatang nakapout siya. Lumuwang lalo ang pagkakangiti ko. Why? Were you expecting me to cry because you weren't here? Pangaasar ko. Ungol at buntong hininga narinig ko sa kabilang linya. Napangiti ako at isa-isang binuksan ng botones ng blouse na suot ko. Napatigil ako saglit nang magtanong siya. Where are you? In my room. Simpleng sagot ko. Narinig ko ang pagbangon niya. Alone? Tanong niya pa. Umikot ang mga mata ko. Of course, Kiran. Kararating lang namin galing sa venue at umakyat lang ako para magbihis. Wait, sweetie. I'll call you again. Paalam niya at saka agad na pinutol ang tawag. Itutuloy ko na sana ang pagbubukas ng botones ko na mag-ring ang messenger ko para sa isang video call mula kay Kiran. Umikot ang mga mata ko sabay sagot sa tawag niya. Itinaas ko ng bahagya ang phone sakto lang para makita ang buong mukha ko. Halos makagat ko ang ibabang labi ko nang makitang itsura niya mula sa screen. Base sa suot niya ay mukhang kadarating niya lang mula sa meeting dahil sa usual na ayos ng buhok niya. Mukhang hinubad lang niya ang polo kaya nakasuot lang siya ngayon ng puting sando at kitang-kita ko ang malapad na balikat niya. I thought you were changing. Sabi niya habang titig na titig sa screen. Halos matawa ko sa kapilyuhan niya. Oh? So that's why you wanna see me, huh? Dahil sinabi ko nagbibihis ako? Pagtatry ko. Unti-unting umangat ang gilid ng labi niya para sa isang pilyong ngisi. Pagkatapos ay umangat ang isang kamay sa batok. Napalunok ako na bahagyang makita sa camera ang biceps niya. Tom, he looks so hot. Naginit ang pisngi ko nang maalala ang mga yakap niya at ang pakiramdam ng mga braso niyang palagi nakapulupot sa bewang ko. Napasinghap ako at bahagyang umiling para maalis iyon sa isip ko. I missed you, Hana. Rinig kong sabi niya at halos matupok ako sa intensidad ng tingin niya na tumatagos sa screen. Kung nandito lang siya sa tabi ko ay baka kanina pa ako nang hina sa mga bisig niya. Wala pang isang linggo tayong hindi nagkikita. Sagot ko na halos hindi masalubong ang titig niya kahit sa screen. Why? Didn't you miss me? Ako lang bang halos silahin ang mga araw para makauwi ng pabalik? Dire-diretsong sabi niya na halos magpasinghap sa akin. Mula noong unang beses niya akong dalhin sa kondo niya ay naging ganito na siya ka-vocal sa mga nararamdaman niya. Well, except for his real feelings towards me. He did tell me he likes me but that was it. He never talked about us. We haven't. At wala namang problema sa akin pero minsan ay hindi iyon maalis sa isip ko. We already slept together at siya ang una kong karanasan. Nag-iinit na naman ang pisngi ko nang maalala ang araw kung kailan tuluyan ako nagpaubaya sa kanya. It was like a spur of the moment kind of thing but I never regretted it. Ang hindi lang mawala sa isip ko ay ang takot na baka hindi magtagal ang kung anong meron sa amin. But that doesn't mean I am regretting that I gave myself to him. Kailangan lang siguro na makausap ko siya para maging malinaw kung ano man ang meron sa aming dalawa. Baby, malambing na tawag niya na matagalan ako sa pagsagot. Napasinghap ako at napatingin sa kanya sa screen. Of course I missed you. Kiran, when are you coming back? I need to talk to you about something. Sabi ko. Yes, I have decided to talk about it when he comes back. Nang maging kami ni Joel ay hindi ako nag-abalang pag-usapan ng tungkol sa status namin. Nang sabihin niyang ilihim muna namin ang tungkol sa amin, ay yun na ang pinaniwalaan kong status namin. Na hindi kami nagkaroon ng maayos na pag-uusap tungkol sa status ng relasyon namin. We both just took it as a silent agreement between us. Kaya siguro mabilis ding nabuwag iyon dahil wala kaming maayos at konkretong pag-uusap. This time, I want everything cleared.
Gusto ko ay pareho namin pag-uusapan kung ano status namin nang sa ganoon ay alam namin pareho kung saan kami lulugar sa buhay ng isa't isa. In 3 days, baby. We'll see each other right away when I get back. Sagot niya. Tumango ako. Papyaw na ikinuwento niya ang nangyari sa meeting niya ngayong araw at nagtanong din siya tungkol sa graduation ko. Sinabi kong may mga kaibigan akong darating para makasama ko sa pagsa-celebrate. Nagtanong din siya kung sino-sino ang mga magiging bisita ko ngayong gabi. Mamaya pa naman sila darating. Tukoy ko sa ilang kaklase at kaibigan kong darating mamaya para sa simpleng inuman. Alam kasi nila na hindi ako sasama kung sa isang bar kami magsa-celebrate. Kaya nagpasya silang dito na lang sa bahay dahil meron namang mini bar malapit sa basement kung saan madalas mag-hangout sina daddy kasama ang mga close friends nila ni mommy noong college. Will there be boys? Tanong niya pa. Kunti lang. Sina Kevin lang. Alright. Keep your distance, okay? I don't want anyone hitting on you. I'm possessive of you, Hannah. Tuloy-tuloy na sabi niya. Halos malaglag ang pangako sa direktang pagkakasabi niya noon. Kinailangan ko pang tumikim para mabueltahan siya sa sinabi niya. If I know kung sino-sino ng babae ang na-meet mo dyan. Pairap na sabi ko. Bahagyang inilayo niya ang camera sa mukha niya kaya kita na ngayon ang halos kalahati ng katawan niya sa frame. Lalo ako napasingap na makita ang katawan niya. I almost see his topless body in my mind. Damn it. I told you, stop reading unnecessary and groundless articles about me. Their information are always misleading. Nandito naman ako. Saan ka nila magtanong kung naku-curious ka sa whereabouts ko? What? Halos tumikwas na magkabilang kilay ko dahil sa kapresko niya. Ang kapal. Bulalas ko. Humalakhak siya kaya natawa na rin ako. Nagtatawanan na kami at halos ayaw na niyang ibaba ang tawag kahit na sinasabi kong kanina pa ako pina-flood ng text at missed calls ni Honey. Hindi siya naka-attend sa graduation dahil nagkaroon ng conflict sa schedule niya. She was supposedly coming back yesterday pero nagkaroon ng on-the-spot audition sa isa sa pinakasikat na clothing brand sa France. At syempre ay uunahin iyon ng kakambal ko kasi mga mag-attend sa graduation ceremony na para sa kanya ay nakakaantok lang. We'll talk later before you go to bed, alright? Don't get too drunk. Paalala pa ulit ni Kiran dahil sinabi kong ibababa ko na at tatawagan ko pa si Honey. Puro tango lang ang sagot ko kaya madalas ay halos magsalubong na ang mga kilay niya. Akala niyo siguro ay kaya hindi ako sumasagot ay dahil gagawin ko mga ayaw niya. Hindi niya alam ay kanina pa ako nagpipigil sa kilig kapag nakikita siyang ganoon. He really looks so hot when he's mad. Ay, Hannah, wag ang pagiging marupok ang unahin mo. You've been there, done that. Label muna bago landi. Pulang-pula siguro ang pisngi ko nang matapos kami mag-usap ni Kiran. Halos mapapikit ako nang maiwan sa isip ko ang itsura niya kanina bago tapusin ang tawag. He pouted his lips and kissed the screen. Damn it. Halos magdugo ng labi ko sa kakakagat. Paano niya nagagawa sa akin ito kahit ilang milya ang layo namin sa isa't isa? Tom, Kiran Samaniego. Nagising ako nang maramdamang may humahalik sa pisngi ko. Unti-unti akong napangiti ng malanghap ang pamilyar na pabango ni Kiran. Nagmulat ako ng mga mata at agad niya akong hinalikan sa labi. Sa una ay magagaan lamang iyon pero maya-maya ay umangat ang kamay niya sa gawing pangako at saka unti-unting lumalim ang mga halik. Napapikit ako nang maramdaman ang masusuyo pero halatang may pagmamadali sa mga halik niya. It's been just a week pero parang antagal na mula nang huli kami nagkita. Bandang 2:00 ng hapon nang sunduin ako ni Kuya Felix sa bahay at ihati dito sa kondo ni Kiran. Ngayon kasi ang dating niya at kagabi pa siya nangungulit na dito na sa kondo niya ako maghintay sa kanya. Mom and Dad were on their 2 weeks vacation in Maldives. Wedding anniversary kasi nila at nakagawian na nilang sa ibang bansa mag-celebrate. Sabi nila ay sa France ang diretso nila para ma-check ako doon cause I'll be flying there next week for my 1-month vacation.